Nitong linggo ay tuluyan na ngang nagsimula ang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na kung saan binubuo ng nasa lagpas 16,000 sundalo at itinuturing itong pinakamalaking military drill sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa ating hukbong sindatahan, gagamitin nila halos lahat ng kanilang asset sa pagsasanay na ito at ang highlight dito ay ang unang beses na paggamit sa mga Sea Star anti-ship missiles na nakakabit sa dalawang Rizal-class frigate ng Philippine Navy at gagamitin ito laban sa isang kunwaring target na barko sa West Philippine Sea at ang unang paggamit sa mga Mistral surface-to-air missile na pangunahing air defense equipment sa ngayon ng Rizal frigates at ang unang paggamit ng Spider missile air defense system ng Philippine Air Force bilang parte ng kanilang pagsasanay sa air defense operations. Magandang balita ito dahil gagamitin na sa ngayon ang mga biniling mga bagong assets ng Pilipinas at dito na talaga masusubukan ang kapabilidad ng missiles na ito at malalaman kung dapat pa ba itong dagdagan ng hukbong sindatahan. Plano pang dagdagan ng bansa ang ating mga air defense system, pati na rin mga anti-ship missile system, kaya kapag naging maganda ang performance ng Sea Star anti-ship missile at Spider air defense system sa balikatan, ay malaki ang tsansa na ito ulit ang bibilhin sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Samantalang ang Estados Unidos naman ay gagamitin nila sa pinakaunang beses ang kanilang mga F-22 Raptor na isang air superiority stealth fighter ng US Air Force at pati na rin ang kauna-unahang deployment ng kanilang Typhoon missile launcher na pinakabagong missile system ng Estados Unidos. Armado ang mga missile launchers na ito ng Tomahawk cruise missiles na may range ng nasa 1,600 kilometers at sinasabing ang pagpapadala ng missile system na ito sa ating bansa ay isang malaking mensahe laban sa bansang China. At dahil nga sa pagpapakitang lakas na ito ng Pilipinas at Amerika, hindi naman ito nagustuhan ng China at nagbigay ng babala laban sa dalawang bansa at ayon mismo sa Chinese Foreign Ministry na dapat mapagtanto ng Pilipinas na ang pagpapakitang lakas na ito kasama ang ibang bansa ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon sa West Philippine Sea at dapat magdalawang isip umano ang Philippine government sa bawat hakbang nito. Inakusahan din nito ang Amerika ng pangingialam sa gulo sa pagitan ng China at Pilipinas dahil ang mga dineploy na Typhoon missile system ay kayang abutin ng kalupaan ng China at isa itong malaking banta sa kanilang bansa. Ngunit hindi naman magpapatinag ang Pilipinas sa mga warning na ito ng China at inanunsyo na i-deploy ang 3 warships ng Philippine Navy sa West Philippine Sea na binubuo ng BRP Antonio Luna na isang Rizal-class frigate, ang BRP Ramon Alcaraz na isang Del Pilar-class patrol vessel, at ang BRP Davao del Sur na isang Tarlac-class landing platform vessel. Maliban pa dito, magpapadala din ng 6 na patrol vessels ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na binubuo naman ng 4 na Boracay-class patrol vessels at nasa 2 Teresa Magbanwa-class offshore patrol vessels na pinakamalaki sa kanilang armada. Hindi lang din ang Pilipinas at Amerika ang kasali sa magpapadala ng warship sa West Philippine Sea dahil kasama din sa unang pagkakataon ng bansang France na nagpadala ng kanilang Floreal-class frigate sa ating bansa at kasalukuyang nasa Puerto Princesa, Palawan. At ayon sa hukbong sindatahan, nakasama din talaga dapat ang Japan Self-Defense Force sa maglalayag sa ating katubigan, ngunit na late lamang ang mga ito sa pagresponde sa imbitasyon ng Pilipinas, kaya mag-oobserba lamang sila sa balikatan exercise. Hindi lang din ang Japan ang mag-oobserba, dahil nasa 14 na mga bansa ang manonood sa pagsasanay na ito, kaya hindi basta-basta ang balikatan at dapat magpakitang gilas dito ang Pilipinas. Madaming matututunan ng hukbong sindatahan sa balikatang ito, ngunit hindi lang sapat ang kaalaman sa giyera at dapat din na mas paramihin pa ang ating defense equipment dahil anong silbi ng mga kaalaman na ito ng ating mga sundalo kung wala din silang mga kagamitan na paggagamitan nito. Isa na nga sa palaging dinadala ng Amerika sa Pilipinas at palagi ding tinuturo paano gamitin sa ating mga sundalo ay ang mga M142 HIMARS na kung saan gustong-gusto talaga bilhin ng Philippine Army
at isa sa kanilang pinagpipilian sa kanilang proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Napakaganda ng HIMARS para sa Pilipinas dahil kasya ito sa ating mga C-130 military transport aircraft at madali lang itong madideploy kahit sa ang isla ng Pilipinas, hindi katulad sa mga pulse rocket system na offer ng Israel at lalong-lalo na ang K239 Chunmo na offer ng South Korea. Kayang-kaya bilhin ng Pilipinas ang mga HIMARS kung gugustuhin ng ating gobyerno dahil bawat isang launcher nito ay nagkakahalaga ng nasa 1 billion pesos at kahit nasa 12 pirasong ganito ay magandang kantidad na rin sa Pilipinas. Mismong ang bansang Taiwan ay nag-order na rin ng nasa 29 na HIMARS launchers dahil nakikita nila itong magiging epektibo laban sa Chinese forces kung sakaling lulusobin ang kanilang bansa. Mas pinaganda na rin ang HIMARS sa ngayon dahil ayon sa Lockheed Martin, kaya na ng HIMARS na tamaan ang mga gumagalaw na target dahil mas in-upgrade pa nila ang mga targeting system nito, pati na rin ang mga missiles na kinakarga sa mga launchers, kaya kung sakaling bibilhin na ito ng Pilipinas, ay pwede ito gamitin laban sa mga warships. Sa ngayon, kailangan lang talaga na mas maging agresibo ang ating gobyerno sa paglalaan ng pondo para sa AFP Modernization Program dahil hindi naman ibig sabihin na bibili tayo ng armas ay makikipagyera na ang Pilipinas dahil tanging sa pangdepensa lamang gagamitin ang mga assets na ito.